Magandang umaga po, Congressman Dan. Good morning, sir. Ay, good morning, sir. Kated and kay DJ. Magandang umaga po sa inyo Okay. sa lahat na nakikinig po. Right, Magandang umaga, Kong Dan. Kong Dan, ito pong isasagawa Yes, niyo ma'am. pong investigasyon. Ano po mismo ang pangunahing layunin nito at anong oras pong simula mamaya ng hearing po ninyo? Yung pong naitaas po na sa atin ng Kongreso ay nakalimutan ko yung resolution pero tatlo po kaming magsasama-sama dito. Mhm. Yung pong public information, tapos Mhm. information and communication technology, saka yung sa akin pong committee. Basically, ang ating pong itatakal dito, syempre po, dalawang bagay itong parang nagbabanggaan eh. Kasi nabasa ko, 6 na pong bills itong binigay sa amin. At marami pong iba't ibang mga House bill and resolution and also privilege speech po na napadala sa atin. So yung pong sa freedom of expression and also doon sa libel ng mga different content creator na kumbaga deliberate yung kanilang ginagawang creation and dissemination ng ating pong false information. Kasi medyo may boundary, may gray area kung kami nakikita may mga gaps. Siguro ito po yung ating pong babalansihin. But of course, hindi lamang po tayo pumapasok doon sa issue ng mga vloggers na nagsasalita against a certain personality. Karapatan po nila yan under the freedom of expression. But of course, meron mga boundaries that we have to check as well because meron naman tayong nasasagasaan mga legitimate mga journalists that they are undergoing a certain parang, di ba, kapag meron kayong nilalabas, meron mo na check something like that. So, we have to balance that. At aside from that, Manong, saka DJ, meron ding mga bills dito na file din po about sa mga digital literacy na kung saan na-educate natin yung ating mga kabataan kasi basically ang mga kabataan yung medyo naaapektuhan din doon sa mga different content na nakikita natin. Might it be damaging sa kanila, hindi po natin alam pa sa ngayon and that's the reason why we will be inviting doon po sa briefing lahat ng mga stakeholders. Oo, dito nga po sa gagawing hearing ng Tri-Committee, binanggit niyo po kanina, kasama po dyan ang Public Order, Public Information and Communications Technology. Sa unang hearing na mangyayari po mamaya, ipinatawag niyo po yung mga social media platform at may ipinatawag din po kayong mga vloggers. Sino-sino po dadalo sa pagdinig mamaya? Ang alam ko na nag-confirm, no, yung pong ByteDance ng TikTok. Hindi ko alam din sa Google Philippines. Meta. Sa Meta Philippines. Uh-huh. Tapos, ngayong umaga yon briefing lang yon. Tapos, pagdating ng alauna naman po, yung ating pong Department of Information and Communication Technology, sa DICT, si Secretary Ivan, DOJ, National Bureau of Investigation, NTC din, inimbitahan din po natin, saka yung Cybercrime Investigation and Coordination Center, NTC. Ayan, yun yung mga inimbitahan po natin para makita natin, saan ba tayo nagkukulang? Ako kasi nakikita ko parang nagkukulang tayo doon sa implementation ng panguhuli sa mga kanto. Kasi kung titingnan mo yung 10175, klaro naman doon yung pati din sa content-related offenses, nakalagay naman doon. Hindi lamang siya broad, hindi lang siya malawak. Kaya tingin ko ilalawakan natin yon kasi nung ginawa ito noong 2012, hindi pa uso itong mga content creator na ganito ka-wild, no? Walang regulation. I think palagay ko yung for example, yung nag-splice ka para marating mo yung narrative mo and what push you, no, para gawin yun. So ito yung mga bagay na dapat natin consider dito sa ating 10175. But considering also yung freedom of expression. So nasaan tayo sa boundary yun? So ako, public order ang aking hawak. So, I have to check it out kung talagang nag-a-adhere yung mga ginagawang ito doon sa mandato ng ating committee. Most especially kapag tatamaan na yung mga future generation. Tayo, kaya na natin, nakaka-relate na po tayo dyan. Kumbaga, una, nasasaktan tayo, but eventually, nagiging wala na, matigas na yung puso mo, hindi mo na pinapansin. But sometimes yung mga ganun, nagiging parang katotohanan na. So, ang aking pananaw, no, and I want to be clear on this, na talagang binabalanse ko po yung freedom of expression and libelous content na meron naman po talagang penalty naman dyan, yung mga bata. Because magiging epekto sa kanila nito, especially
vulnerable yung mga utak nila, hindi nila alam kung anong katotohanan at ano yung totoo. So we have to protect our generation and our public in totality. Oo, may mga balita rin po kasi na yung ilang mga vloggers allegedly funded daw po by Pogo. Kasama din po ba sa sasagutin dito po sa inyong pagdinig kung sino nga, kung may nagpopondo man dito sa mga vloggers po na binabanggit natin. At ulitin ko lang po ulit kung Dan yung tanong natin kanina kasi nga nagsimula ito during the Quadcom hearing. Yung pong mga patutsyada dito sa ilang miyembro ng Quadcom, meron po ba tayong mga inimbitahan na vloggers na sa inyo pong pananaw ay sinisiraan po itong miyembro ng Quadcom? Next week pa po yan, yung mga resource persons, mga vloggers, tapos invite din tayo ng academe, invite din po tayo ng mga legitimate journalists that meron po silang mga parameters, meron po silang mga asosasyon na sinusunod. Kasi parang ang mga legitimate journalists, bago sila maglabas, siyempre, maraming prosesong dinadaanan. Ang problem sa mga vloggers natin, sometimes wala nang ganito. And we need to find out bakit. O yun nga, kung sinasabi mo na binabayaran. Kaya meron din nag-file I think as House Bill number 11178 ata yun, something like that, na criminalize na po yung operation ng troll farms. And ayun na nga, yung deliberate creation ng kanilang dissemination of false information. And malaman din po natin yung mga troll farms. Kasi ang hirap pagdating sa mga politiko, mababayaran para masira yung politiko. Tapos yung mga negosyo para masira, gagamitin din yung mga ganitong troll farms. So, ito siguro yung isa sa mga kulang doon sa 10175. But again and again, we have to consider yung po tinatawag po nating freedom of expression. Kasi nga sinasabi ng iba, hindi, sapat na yan, may libel na nga sa buong mundo nga dinidecriminalize na yung libel which is true. Kasi freedom of expression yung ating pinaka utmost priority But somehow, babalansin mo din talaga paano naman yung mga bata, lalo higit kapag ang content talagang alam mong mali na, hindi mo ba i-regulate yung mga platform or hindi mo ba i-enhance yung pagtugis ng mga agencies. Ako, nakikita ko dyan, tingin ko, itong dalawang bagay na to, platform and at the same time, itong ating pong agencies, dapat itaas po natin ang antas ng panguhuli dito sa mga cybercrime. Oo, so sinasabi niyo po, mas pananagutin ang social media platforms kung sakali man? Meron ng silang penalty yung social corporate nila. Penalty nila is already 10 million. So, merong sinasabi dito na mga bills also na tinataas nila yung penalty. And yun na ang reason bakit natin sila imbitahin para malaman natin bakit hindi nasasawata itong mga ganito. But, yun na nga, baka doon din sila tumutuntong sa freedom of expression which is being mandated by international community already. So, yun yung babalaan sa yung talaga. Kung hindi mo sila mamandato, imandato po ang DOJ, NBI, PNP, palakasin natin to. Meron din dito, may nababasa ako parang creation of yung parang yung mga critical information infrastructures para i-strengthen itong ganitong klase ng mga abuses. So, ang daming bills kasi, kaya hindi ko pa rin nababasa. Siguro, dalawang po pala yung nababasa ko, kaya pasensya na po kayo. Mukhang napakalawak at napakahirap nitong itong inyong adhikain dito, Kong Dan, kasi una yung paano kayo magsisimula dito sa inyong investigasyon, Congressman? Kasi ang lawak nito, and then ang dami niyong inimbitahan, baka most likely hindi lahat na makapagsalita na naman yan. Paano po ito? Di po, kaya nga ginawa ko po, Manong Ted, po muna, yung po muna platforms ngayon, wala pong iba doon, platforms lang. Okay. Tapos yung pang mga agencies lamang po, mamayang hapon. Okay. So, para makita po natin mga inputs nila. Tapos, kunin po natin yung, sa susunod po, yun namang pang academe, and tapos yung mga vloggers, and yung mga legitimate na mga journalists as well. Opo. So, gawin po nating maayos yung pong talakayan para na sa ganun, hindi po sabay-sabay lahat. Baka tama po kayo. Kung sabay-sabay lahat yan, hindi mo naman matatanong lahat. Kaya nga, nag-briefing muna kami doon sa ating pong mga ahensya.
ng Okay. gobyerno at ng Opo. private sector. Opo, sige po. Congressman, yung pong mga platforms na ito, YouTube, Facebook, ano pa po? TikTok? Opo, ang TikTok, tama, ByteDance kasi nakita ko Sabi TikTok daw to Okay, Oh, opo. kasi Tapos yung TikTok Google owned by Philippines po. ByteDance. Tama po, Opo, Kong Dan. opo. Ano, Ayun, tama. ano ba ang classification nila? Basically po, itong mga platform na ito, di ba, how do you classify them? Kayo ho mismo, meron na ba kayong kaisipan doon? Well, kasi, of course, they're using yung ating internet, ano? Somehow sila po talaga nagko-control on how to censor, no? Yung mga bagay na ilalabas po nila. Ang problem kasi dito, Katid, may monetization Yun ang problem dito, nakakapag-add sila. And basically, hindi nila gusto mabawasan yung marketing nila. And ito namang mga nagbablog naman, meron din silang kinikita. So, paano mo naman pipigilin yun, yung curtailing their economic freedom as well. So, ang dami po, tama ka, ang dami natin po consider dito. Opo. Ako nakikita, ako kaya nga, ang sabi ko dito, pati nga yung naalala ko, pero yung artificial intelligence, yung deepfakes, yung mga sinasabi po nila, na yun din yung isa sa mga gusto nilang kasi may mga AI na rin na ginagamit. So, paano mo kokontrolin yun? Mismo, yung mga platform na yun, sila nag-i-introduce po nun. So, Opo. mahirap to, Kated, but of course, we need to start somewhere. Ako, tingin ko, yun ang gawin po natin. Opo, sige po. Pero doon sa aligasyon ng ilan, no, na ito ay buwelta lamang ng mga kongresista doon sa mapanuri at kumbaga mga hindi nagugustuhan ng kongresista ng mga komento ng ilang mga nasa social media tungkol sa inyong ginagawang mga pagdinig. Ito po ay gante. Anong inyong reaksyon doon? Ako hindi ako papayag doon, Kated. Kasi lahat naman po tayo two-way po yan Kung bumabati ko sila, bumabati ko din po naman kami. Nagsasalita din kami against sa kanila. Ganun din po sila. So I think hindi po ako sa akin, personally, ako mag-share niyan, hindi ko naman po papayagan yun. And that's the reason why sinasabi ko po nga po sa inyo, meron po tayong dapat na mga gaps na dapat na pagtamain mabigat po. Tama kayo. Talagang mabigat. Talagang yung freedom of expression kasi talagang ultimate yun merong libel alam mo yung sa nakita ko pa dito, Kated, merong nag-file doon sa 10175, sinasabi nila that during the time ng 15th Congress, sa bicameral, na ipasok yung libel. Supposedly, sa mother bill, wala yung libel na ipasok doon. So, yun yung gusto kong intindihin Kasi nga sabi ko, parang, parang kailangan busisiin to kung totoo to. So, yun ang isi-check ko rin po. Kasi nga, they wanted to remove the cyber libel doon po sa 10175 dahil nga po doon sa freedom of speech. But again, babalik po tayo doon sa committee ko na safeguarding the public order. So, yung guarantee na atin po mga kabataan na kailangan maganda rin yung nakikita nila mga content. Okay, sir, Congressman, hanggang Feb 7 na lang ang inyo pong plenary session. Ang balik niyo po sa Hunyo na. Do you have time to handle these committee hearings and the corresponding approval of your proposed measures, Congressman? Yun ang problem po, Ted. Sa totoo lang, pag nag-start na po yan sa March 27, medyo maihinto na yan. Ako, especially sa akin po, dahil nga tumatakbo din po ako. Probably itong po February, pwede pa po yan. Even mag-break po tayo sa February 3, we can still held mga hearings. And after which, kapag natapos na po yung election sa May, meron po tayong pabalik po tayo sa Kongreso, meron po tayong mga 2 weeks. Pwede naman po nating i-hearing as well. But of course, yun na nga, tingin ko kung bibigyan ng atensyon na ngayon, tapos kasi Wednesday wala na rin po next week 3 days na lang. So February kung makakapag-hearing tayo ng 2, 3, siguro most likely kaya. Dahil pagbabalik po natin after election, baka sakali pwede pa.
Okay, sige po. Pero you have to have a counterpart measure in the Senate. Kung wala din po yun, para kay itong inyong hearing na po ito, kung sakasakali po, will this be... Exactly po yan. Go ahead. Mm. Yeah, nakikita ko naman po dyan, sir, TJ, I think na-start na po natin yung preliminary and siguro most likely yung mga susunod na mga congressman, they will follow through with this TRICOM. At nakikita ko naman po na sa susunod naman po, sa July na po naman yan. So palagay ko naman po ay within this year matatapos natin ito. Opo. Sige po. So, kami po'y aantabay dito po sa hearing na ito at kung sakasakali man, kami po'y muling i-istorbo sa inyo para po makakuha ng informasyon as you go along, dito po sa inyong hearing na ito. Kumbaga, we would like to give it the presumption of regularity, itong inyong gagawin na hearing na ito at magbabantay po kami, Congressman. Tandaan niyo po, Kated, hindi po natin gagamitin itong comedy to if ever na para balikan po yung mga vloggers na tumitira po sa atin. Karapatan po nila yan. Kami din, tinitira din namin sila sa mga, namin. Balikan lang yan. Tapos, I think the best, answer sa ganyan isipin po na lang siguro natin yung mga future generation. Ano magiging dating po sa kanilang mga ginagawa natin lahat. Salamat po, Kated, DJ. Opo, sige po. Salamat po na marami, Congressman, sa inyo pong panahon sa aming programa. Thank you, sir, and good luck. Salamat po. Opo, si Chairman ng House Committee on Public Order and Safety, si